Napangiwi ako at mas lalong umatras. Mas lalong tumulo ang luha ko nang hindi ko sila nakikita. Aalis na sana ako nang may biglang humawak sa braso ko. Napasinghap ako at gulat na nilingon ng lalaki. May dala itong baso sa kanyang kanang kamay habang lasing ako na tinitingnan. "Miss," lasing niyang tawag sa akin. "Sayaw tayo." Hindi ako marunong sumayaw. Sambit ko at akmang babawiin ang braso ko ngunit kinabahan ako nang humigpit ang hawak niya sa akin. "Sige na, miss." Pagpilit niya sabay bakod sa akin. "Isang sayaw lang." Nanginginig ang tuhod ko sa kaba at takot. Hindi ako sanay sa ganito kaya hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Marami ang tao sa club kaya wala kang mahihingian ng tulong. "Sige na, miss." Sinayawan niya ako mula sa likuran at nanindig ang balahibo ko ng aksidente niyang nahawakan ng pang-upo ko. Aksidente ba yun? Akmang lalayo na sana ako sa kanya. Ngunit bigla na lang siyang humandusay sa sahig. Hindi ko na namalayan na nagtitilian at lumalayo na palang mga tao na sumasayaw sa gitna dahil may biglang nanuntok. "Leonardo!" Sigaw ko at namilog ang mga mata ko nang makita kong nagdurugo ang ilong ng lalaking kasama ko kanina. Galit na galit ang kanyang muka at may balak pa sana siyang sugurin muli ang lalaking nakahandusay sa sahig. Lumapit ako at hinawakan ang braso niya. "Tama na!" Inila ko siya papalayo sa lalaki. "Gago!" Tumayo ang lalaki ng makabawi. "Anong problema mo?" Sigaw nito at akmang lalapitan si Leonardo nang hinarangan ito ng mga bouncer. "Tama na, sir. Lasing ka na." Nagmura ng malakas ang lalaki. "Nakikipagsayaw ako eh. Gago ba yan?" Hinawakan ni Leonardo ang kamay ko at inilagay niya ako sa kanyang likuran. Hindi ko siya maintindihan. Bakit niya ba ito ginagawa? "Sir, ano pong nangyari?" Tanong ng bouncer kay Leonardo nang huminahon ng lasing. "He molested my girlfriend." Matigas niyang sambit. "Girlfriend? Sino? Ako?" Mabilis na kumalabog ang puso ko. Pwede niya namang sabihin na kaibigan na. At saka hindi ko pa rin kayang paniwalaan ang sinabi niya na may gusto siya sa akin. Hinanap ng mata ko si Amira at ang mga kaibigan niya pero hindi ko talaga nakita. Sa pagkakaalam ko ay may second floor ang club na to. Baka naroon sila. "Let's go." Hinila na ako ni Leonardo papalayo sa mga tao. "Teka lang, kailangan kong hanapin si Amira." "Your sister is just using you. Don't be too kind. You knew nothing about your sisters." Natigilan ako sa kanyang sinabi. Hindi na lang ako nagsalita at nagpahila na lang sa kanya. "Hindi itong mansyon." Sambit ko nang makita ko na isang matayog na building ang nasa harapan namin. "I know. I can't drive you home." Aniya sabay pindot sa button ng elevator. "Hindi mo na sana ako dinala rito. Lalaki ka at hindi kita kilala." Natawa siya at hinila ako papasok sa elevator. Napaatras ako nang binalingan niya ako. "Seriously?" Sinamaan ko siya ng tingin. "Are you thinking na may gagawin ako sa'yo?" Natatawa niyang tanong. Malay ko sa'yo. Nung una, kinidnap mo ako." "I'm sorry about that." Saglit na tumahimik ang buong paligid. Wala nang nagsalita sa amin hanggang sa makarating kami sa 15th floor. Ngayon ko lang nalaman na papatungo pala kami sa condominium niya. "Ano bang gagawin ko rito?" Tanong ko at nagpalinga-linga. "Matutulog." Sagot niya sabay hawak sa braso ko. Nataranta ako sa sagot niya. "Kailangan ko nang umuwi. Hindi ako dapat sumama sa'yo. Lalo na't fiancé ka ng kapatid ko." "She's not my fiancé." Aniya at huminto kami sa isang pinto. May kinuha siya na susi sa bulsa niya at binuksan niya ang pinto. Bumungad agad sa akin ng isang malinis na condominium. Puti at gray lang ang kulay na nakikita ko. Bagay na bagay sa kanya. Kailangan ko nang umuwi. Hindi ako umapak sa sahig at nanatili lang ako sa labas. Bumuntong hininga si Leonardo. Sabay baling sa akin. "It's already 12 o'clock. Your sister is not concerned about your whereabouts. You can't go home alone. And I also can't drive you home." "Ayoko kasing sumama sa'yo." Ngumuso ako tumalukip-kip. Nagtagal ang kanyang tingin sa akin bago niya binuksan ang ibang ilaw ng kanyang kondo. "You don't have a choice but to stay here, Ashley. And I am not a bad guy. I can't just rock you on bed. I still need to marry you." Nag-init ang buong mukha ko sa kanyang sinabi. Ang halay niya. Sigurado akong mabubuntis ng maaga si Amira nang dahil sa kanya. Wala na akong magawa kundi ang pumasok sa loob. Sa pagpasok ko sa loob, bumungad sa akin ng malawak na sala ng kanyang kondo.
Ngayon ko lang na-realize na hindi ito basta-basta ordinaryo na condo unit. Maybe he bedded his girls here. I wonder. You want to eat? Tanong niya at agad akong tumalikod nang bigla siyang maghubad sa sala. Grabe naman to. Bakit ka ba bigla-biglang naguhubad? Inis kong tanong habang nakatalikod pa rin. Respeto naman, may babae kang kasama. He chuckled. I'm sorry, I will change. Bumuntong hininga ko at dumiretso sa salaming pintuan ng kanyang kondo. Kitang-kita ang buong syudad ng Amado, kaya naisampa ko ang 2 kamay ko sa salamin. Kinagat ko ang iba pang labi ko. Marami akong insecurities. Naiinggit ako sa mga kapatid ko sa totoo lang. Hindi lang dahil tanggap sila ni Papa, kundi nakukuha nilang mga gusto nila. Hindi katulad ko na kailangan pang paghirapan. Sino naman kasing hindi mahihiya kapag may anak ka sa labas? Perfect family sila sa mga tabloids at articles. Sumikip ang dibdib ko. Paulit-ulit ko na lang tinatanong ang sarili ko. Mahirap ba akong tanggapin? Bakit kailangan ko pang maghirap? Hindi ko naman kasalanan na naging anak ako sa labas. Hindi ko rin naman sinisisi si nanay dahil nagmahal lang naman siya. Si Papa ang nagloko. Siya ang dapat sisihin. Kumuyom ang kamao ko habang tahimik na nakatingin sa mga buildings. Ang tayog pala ng building na to. You're not really hungry? Biglang tanong ni Leonardo. Nasa gilid ko na. Tamad ko siyang binalingan. Hindi. Nakadamit pambahay na siya ngayon. Mabuti naman. Dinungaw niya ako. What did you eat? You're so skinny. Huwag mo ang pakialaman ng katawan ko. Umirap ako. I am concerned. Kapag kasal na tayo, araw-araw kitang papakainin. Hinarap ko siya at humalukip-kip. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na hindi akong papakasalan mo? He leaned closer to me. How many times do I have to tell you that I will marry the illegitimate one, Niliitan niya ako ng mata, ngunit bumaba ang kanyang tingin sa suot ko. And stop wearing revealing clothes. Dagdag niya at ibinaba pang suot kong damit. Bakit ka ba nangingialam? Kunot na akong tanong sabay tampal sa kamay niya. Akala mo sa'yo na ako dahil lang sa gusto mo ko? Hindi ko alam kung kailan ako tumapang, pero kung hindi na ako makapagtitimpi, ay baka nasuntok ko na to. Akin ka naman talaga, noon pa. Narinig kong bulong niya. Namilog ang mata ko. Ano? Bumuntong hininga siya. Wala. Umayos siya ng tayo. Are you hungry? Hindi. Kumalamang sikmura ako. Nag-init ang pisngi ko lalo na tinik na dinig yun ni Leonardo. Nagtaas siya ng kilay sa akin at tumalikod sa akin. Nasapo ko ang noo ko sa hiya. You are not hungry, ha? Sarkastiko niyang sinabi. Come with me. I will cook a late dinner for us. Ngumuso ako. Wag na. Iuwi mo na lang ako. Inis niya akong binalingan. You are not going home, Ashley. You are staying here with me tonight. Umawang ang labi ko at biglang kinabahan. Don't worry. I am not going to touch you or do bad thing to you. He assured me. Unless you want me. Then I will give my best to have a good performance, even though I'm tired. Gusto ko na lang magpalunod sa sahig. Wala bang prenon lalaking to sa bibig niya? Anong akala niya sa akin? Hayok sa kanya porket gwapo siya? Anong performance bang sinasabi mo, Rian? Inis kong tanong. Tumigil siya sa paglalakad at binalingan ako. Come on, don't play innocent, babe. You know what I mean. He winked at me before he went to the kitchen. Naiwan akong nakatunganga. Hindi ko alam kung maniniwala ba ako sa kanya. Umupo ako sa malambot na sofa at pinagtagpo ko ang binti ko. Naririnig ko mula rito ang kaluskos ng mga gamit sa kusina. Seryoso siyang magluluto? Kinuha ko ang phone ko at tiningnan kung may text ba si Amira. Wala akong number sa kanya. At wala rin siguro siya sa akin. Pero baka kasi hinahanap na ako nun. Bumuntong hininga ako. Hinahanap ba talaga ako? O ako lang ang nag-a-assume? Hinubad ko na lang ang sandals at inilagay sa gilid. Sumandal ako sa sofa at tumingala. Hindi ko akalain na nagtitiwala ako sa lalaking ito. Bago ko pa lang siyang nakilala. Pero siya, parang matagal na niya akong kilala. Hindi ko alam pero duda ako na may alam siya tungkol sa akin. Kung tatakas kaya ako. Binalingan ko ang pintuan. Hindi naman nakalak. Sigurado akong makakalabas ako ng matiwasay dito. Pero nagluluto siya kasi gutom ako. Nakakakonsensya naman kung aalis ako rito na hindi niya alam. Ngumiwi ako at naghintay. I thought you left. Nag-angat ako ng tingin.
Umawang ang labi ko nang nakita kong naka-apron na si Leonardo. Nakapadrama siya at nakaputi na t-shirt. Hindi. Napakamot ako sa aking buhok. Ngumiti siya at bumalik sa kusina. It's almost done. You can turn on the TV. Narinig kong sabi niya. Ngumuso ako at kinuhang remote sa center table. Nag-angat ako ng tingin sa flat screen. Sobrang laki nito na pati ikaw at pwede nang magkasya. Bumuntong hininga ako sabay pindot sa power. Humilig ako sa sofa at tamad na tiningnan ng TV. May narinig akong humalinghing. Namilog ang mata ko at natarantang kinuhang remote sabay lipat ng channel. Bumilis ang tibok ng puso ko at binalingan si Leonardo na ngayon ay kunot noon ang nakasilip. Kinagat ko ang ibabang labi ko at namula ang pisngi. Narinig niya kaya yun? Bakit yun ang unang bumungad sa akin? Bakit ungol? What was that? Kunot noon niyang tanong. Was that a moan? Hindi. Agad kong sambit at nilakasan ang volume ng cartoon na nasa TV. Mariin kong kinagat ang labi ko. Kinuha ko agad ang unan sa gilid ko at niyakap ito. Mula rito ay naamoy ko ng niluluto niya. Hindi naman bihira sa mga lalaki ang magluto. Marami akong kilala na magaling magluto na lalaki. Sa henerasyon lang ngayon, napapansin ko na tamad na kadalasan ng mga lalaki at inuunang pagpapapogi. Sa sobrang tulala ko, hindi ko napansin na nasa harap ko na si Leonardo. Namilog ang mata ko at agad umayos ng upo. Tumikim ako. Sorry. You're already sleepy. He stated and smiled at me. I am done cooking the food. We should eat now. Tumayo ako mula sa pagkakaupo at marahang nilagay sa sofa ang unan. Sumunod ako sa dining area at nakita ko agad ang mainit na luto niya. I made a soup. Aniya sa mababang boses. You want coffee? Hindi ako umiinom ng kape. Tipid kong sagot at mahihiyang naghila ng upuan. What is your favorite food then? Hinilig niya ang kanyang siko sa lamesa at tiningnan ako. You like chocolates? Paborito ko yon. Tipid ko muling sagot saka tumikim. What else? Tanong niya, tila interesado. Naiilang ako sa kanyang titig kaya sinimulan ko ng humigop ng sabaw. Bakit mo gustong malaman? Nauutal kong tanong. Bumuntong hininga siya. Nothing. I just want to know. Marami akong hindi na-experience na nakain. Kaya kapag may pera ako, bibili ako ng maraming pagkain. At si nanay din. Alright, enjoy the soup. I have to go out first. Aniya sabay tayo. Bumaling ako sa kanya. San ka pupunta? Convenience store. Sagot niya. Hala, nataranta ako. Iiwan mo ako? Ihatid mo na lang ako sa amin. Kumunot ang noo niya. I am not going to drive. The convenience store was just below. First floor. Naibagsak kong ibabang balikat ko. Just eat, okay? I will be back. Bumuntong hininga ako at tumango. Nang umalis siya ay agad kong kinuhang phone ko at nagtipa ng mensahe kay nanay. Ako. Nanay, kailan ang operasyon niyo? Sasama ako. Pinindot ko ang send bago ko inilapag sa lamesa. Hindi ko alam kung tutuparin ba ni Papa ang pangako niya. Hindi na ako ikakasal kay Leonardo o kahit kaninong lalaki. Pero hindi ko alam kung tutuparin pa rin niya, lalo na't wala na akong kwenta. Kumunot ang noo ko nang nabasa ko ang kanyang reply. Nanay, hindi ka pa natutulog? At nagtungo ang papa mo rito kanina. Ang sabi niya siya na raw ang sasama sa akin. Ha? Si Papa ang sasama? Kailan pa siya nagkaroon ng paki kay nanay? Bago yun ah. Pagbalik ni Leonardo ay may bitbit na siyang plastic bag. Hindi ko alam ang laman. Umubo ako nang maamoy ko ang usok ng sigarilyo. Oh shit. Mura niya nang makita niyang inuubo pa rin ako. Ayoko talaga sa mga usok lalo na ang usok ng sigarilyo. Nakita ko na agad niyang nilagay sa ashtray ang sigarilyo at saka nilagay sa refrigerator ang plastic na dala niya. I'm sorry. Ani at naghila ng upuan sa tapat ko. Tumikim ako. Okay lang. Uminom ako ng tubig. Does it make you turn off? Mahinahon niyang tanong. Natigil ako at agad binaba ang baso. Ha? Kumunot ang noo ko. You don't like people smoking? Tanong niya. Ayoko lang sa mga usok, lalo na ang sigarilyo. Sagot ko agad. Tumunga nga siya saglit bago tumango. Alright. Bumuntong hininga siya. By the way, I have an extra room in my condo. I will lend you a t-shirt and a pajama. Change your clothes. You can't sleep like that.
Tumango ako tinapos ng kinakain. Saan ka nang galing? Hindi kita nakitang kasama umuwi ng anak ko. Natigilan ako sa paglalakad patungo sa hagdan nang nakita ako ni Tita Talina. Nakahalukip-kip siya habang suot pa rin ang pantulog na damit. Nagtaas siya ng kilay sa akin. Naghanap agad ako ng dahilan. Hindi ko kasi nakita si Amira kagabi kaya umuwi ako sa amin. Kumunot ang noo niya. By yourself? Opo, sagot ko agad. My daughter was worried last night. At ikaw lang tong chill na chill. Tumaas ang boses niya at agad-agad lumapit sa akin. Napasinghap ako nang bigla niya akong sinampal. Napasinghap naman ang mga nakakitang kasambahay at ang iba'y napatakip pa sa kanika nilang bibig. Hinawakan ko ang kaliwang pisngi ko at gulat ko siyang tiningnan. Tita, tiniis lang talaga kita. Pero ang totoo, ayaw na ayaw ko sa'yo. You are just a test of this family. Kapag nakikita kita, naaalala ko lang ang malandi mong ina. Huwag na huwag mong tatawagin si nanay ng ganyan. Bigla akong sambit na ikinatatwa niya. Bakit? Natatawa niyang tanong. Anong gagawin mo? Wala ka namang kapangyarihan dito. Know your place. You don't belong in here. At totoo namang malandi ang nanay mo, iha? Kinuyom ko ang kamao ko. Know your place, illegitimate piece of shit. Hindi mo makukuha ang lahat. Hindi mo matitikman ang lahat ng kayamanan dito. You are not a real Villamayor. Sigaw niya at padabog niya akong tinalikuran. Nanginginig na ang kalamnan ko dahil sa gigil. Kung pwede ko lang sa bunutan baka matagal ko nang ginawa. Kaya lang may respeto pa rin naman ako kahit papaano. At kapag gagawin ko yun, sigurado akong papaalisin ako ni Papa dito. Hindi ko pa rin makuha ang sagot sa tanong ko. Bakit siya bumibisita kay nanay? Alam ba ito ng asawa niya? Nagdududa na talaga ako eh. Psst! Kumunot ang noo ko at binalingan ng kaliwang banda ko. Kumaway sa akin si Jana at tinuro si Hera na ngayon ay may dalang gunting. Kumunot ang noo ko. Halika rito. Senyas niya. Kahit masakit pa ang pisngi ko ay dumalo ako sa kanila. Agad nila akong hinila patungo sa maid's quarter. Anong gagawin natin? Nagtataka kong tanong. Bored kasi si Lex. At nakita namin sinampal ka ni Senyora. Umirap si Jana. Duda pa rin ako kay Senyorita Amira. Baka naman nagpapanggap lang yung mabait sa'yo Umiling ako. Hindi naman siguro. Binigyan niya ako ng mga damit. Gusto niya kasing lalaking ipapakasal sana sa'yo. Kaya nung mag-back out ka, bumait. Si Hera. Kumunot ang noo ko sa dala niyang gunting. Teka, umupo ako sa upuan at tinuro ang dala ni Hera. Anong gagawin mo sa gunting? Hinaplos ni Lex ang buhok ko. Agad kong hinawakan ng mahaba kong buhok. Gusto mo pang magpagupit? Tanong ni Lex sa akin sabay ngisi. Talented si Hera sa paggugupit ng mga halaman. Kaya pati sa buhok expert na siya. Nagtawanan naman silang tatlo pagkatapos. Nadamay na rin ako lalo na't nakakahawa ang tawa ni Jana. Bakit naman ako magpapagupit? Kunot noo kong tanong. Hindi ka ba sawa sa buhok mo? Sobrang haba na. At ayaw mo bang mag-glow up? Ha? Nagkatinginan silang tatlo. Wala yata tong alam sa glow up eh. Si Lex at binagsak ang sarili sa kanyang kama. Ashley, hinawakan ni Hera ang magkabilang balikat ko. Maganda ka. Magandang maganda. Pero mas bagay sa iyong maikling buhok. Humuso ako at ibinaba ang tingin sa buhok ko. Sayang naman. Ibenta natin. Suggest ni Lex at bumangon. Maraming bibili niyan o di kaya i-donate mo. Huwag ka nga magpatalo sa mag-inang yan. Be confident din. Ikaw ang pinakamaganda sa lahi nila. Trust me. Si Jana. Sobrang gwapo kasi ni Senyorito Emilion. Tapos sa'yo yata binuhos lahat ng jeans niya. Si Hera naman. Magsasalita na sana ako nang narinig kong boses ni Amira. Ashley! Biglang bumukas ang pinto at nakita kong hinihingal na si Amira. Nakita kong pandidiri niya nang pinagmasdan niya ang quarter. Ew! Why are you here? Matinis niyang tanong. Bakit ka nakikipag-usap sa mga yan? They are our maids. Hindi nakikipagkaibigan ng mga amo sa mga maid. Na-offend ako sa sinabi niya. Kumunot ang noo ko't napatayo. Kaibigan ko sila, Amira. Tanging sabi ko. Duh! Umirap siya, tinawakan ng siko ko.
The designers are here. Susukatan nila tayo ng gown. Aniya, at hindi ko na nilingon ng mga kaibigan ko dahil hinatak na niya ako papalayo roon. Ang suot ko ngayon ay ang t-shirt na bigay ni Leonardo at pambabae na panjama. Binili niya kaninang umaga. Mabuti walang nakapansin dahil ang t-shirt ay mukha namang pambabae. Ayokong pagdudahan nila ako, lalo na't wala naman akong ginagawang masama. I am so excited! My birthday party is coming and I can't wait to see Leonardo. Tumitili niyang sabi. Kinagat ko ang labi ko at biglang nakonsensya. Hindi ko alam kung anong problema ng lalaking yun. Sana tigilan na niya ako, lalo na't hindi na ako mapapangasawa niya. Malapit na mag-21 si Amira at ako rin. Bigla ko tuloy naisip na pagkatapos mabuntis ni Tita Talina, ay binuntis niya rin si nanay. Napangiwi ako sa naisip. Ilang buwan lang kasi ang tanda sa akin ni Amira, kaya napangiwi ako. Sa pagkakaalam ko nga, nagsama si Papa at Nanay hanggang mag 1-year-old ako, tapos bumalik sa asawa. Ako tuloy ang nasaktan para sa nanay ko. Hindi ko akalain na nagmahal siya ng may asawa na. Hindi ko rin siya masisisi. Akala ko ba dalawa lang ang anak mo, Talina? Gulat na tanong ng designer na babae na may maraming alahas sa kamay. Sino ang magandang babae na to? Napalunok ako habang pinagmamasdan ako ng babae. Nagtaas siya ng kilay sa akin. Kaya, she's Amira's cousin. Nagulat ako sa sinabi ni Tita Talina. Pati na rin si Sofia na tahimik lang sa tabi ko ay napasinghap. Oh? Dismayadong ani ng designer at binalikan tingin sa folder. I thought she is Emilion's daughter. Magkapareho sila ng muka, Kinagat kong ibabang labi ko. Aunt Kea, I want my birthday to be the best. Nakangiting sambit ni Amira sa designer. Gusto ko akong magiging maganda sa lahat. I want the grandest one. Inilagay ng designer ang kanyang lapis sa kanyang baba. Nakita ko na sumulyap siya sa akin. What's your name, Iha? Ashley po, tanging sagot ko. Nakita kong pag-irap ni Tita Talina. Kaya, this is my daughter's preparation. Why are you asking about something else? Inis na binuksan ni Tita Talina ang kanyang pamaypay at pinaypayan ng sarili. I am so sorry, Talina. Umiwas na siya sa akin ng tingin at hinarap si Amira. I brought a sample sketches for the gown. You can freely choose a design bago ka namin sukatan. OMG! I want to see Aunt Kea! Inilahad ng designer ang folder sa energetic na si Amira. Napangiti ako. Nagulat ako nang maramdaman kong mahinang hila ni Sofia sa damit ko. Nang binalingan ko siya ay nakayuko na siya at nakahawak ang isang kamay niya sa puson. Bigla akong nag-alala. Ayos ka lang? Tanong ko at sigurado akong narinig ito ni Tita Talina. What's the matter, Sofia? Huwag kang mag-inartari yan. Si Tita Talina sabay irap. Kaya hindi kita masyadong pinakikilala sa mga kaibigan ko eh. Palagi mo na lang akong pinapahiya. Umawang ang labi ko sa narinig. Hindi ko akalain na sasabihin yun ni Tita Talina sa harap ng mga tao. Nahihiya siya sa sariling anak niya. Kumirot ang puso ko at binalingan ko si Sofia na ngayon ay yukong-yuko na. Kinagat kong ibabang labi ko at hinawakan ang kamay niya. Nagulat siya sa ginawa ko. Mom, don't be too harsh on Sofia. Si Amira, humahalakhak. Pwede naman siyang hindi sumali sa party ko eh. Excuse me lang po. Hinila ko si Sofia palayo roon. Narinig ko pang tawag ni Tita Talina, ngunit hindi ko na ito pinansin. Hindi ko akalain na ganito sila kay Sofia. Kaya siguro tahimik siya na dalagita kasi sariling ina ikinakahiya siya. Pareho lang pala kami ng sitwasyon. Bigla siyang nangapa ng salita. Salamat. Humigpit ang kapit niya sa damit niya. Ngumiti ako sa kanya. Walang anuman. Sabihin mo lang ako kapag may kailangan ka ha. May period siya kaya masakit ang puso niya. Matapos ko siyang tulungan ay hinatid ko siya sa kwarto niya. Mahinang tumango si Sofia at unti-unti nang sinaradong pinto. Bumuntong hininga ako at babalik na sana sa baba nang biglang tumunog ang phone ko. Ngumuso ako at tiningnan ito. Leonardo, are you at home? Please reply ASAP. Ngumuso ako at tumigil sa paglalakad. Nagtipa agad ako ng reply. Ako, oo, salamat. Hindi ko na pinansin ang kanyang reply at bumaba na ulit sa first floor. Nakita ko na sinukatan na si Amira.
Mommy, I want to meet Leonardo so bad. Si Amira habang sinusukatan. When can I meet him? Oh darling, we have to ask the Soto first. Invited sila sa birthday mo. Si Tita Talina. At nang namataan ako, nakita ko ang pag-irap niya. Where is Emilion? Tanong ng designer. I haven't seen him. Umirap muli si Tita Talina at humalukip-kip. Out of town, wala akong masyadong alam sa mga lakad ni Emilion. Daddy said he will buy me a new car. Masayang kwento ni Amira. I am so excited. Plus the fact that Soto are so rich. Swerte ka sa mapapangasawa mo, Amira. So you have to be good. Nanatili lang akong nakatayo habang hinihintay ako ng sukatan. Nakikinig ako sa kanilang pinag-uusapan. Grabe, Mommy. The rumors aren't true. I thought Sotos are ugly. Asik ni Amira at ngumiti kalaunan. But they are so handsome. Ashley, tawag ni Tita Talina. Matagal ka pa naman. Paghandaan mo nga ng merienda ang mga designers. Kumunot ang noo ng designer at nag-angat ng tingin sa akin. Bumuntong hininga ako nang dinilatan ako ng mata ni Tita Talina. Ayoko naman ng gulo kaya pumayag na ako. Pagbalik ko'y wala ng mga designer kaya nagtaka ako. Nakita kong pangngisi ni Tita Talina na siyang mag-isa na lang sa malawak na sala. They're gone, Iha. Pinauwi ko na. Aniya sabay ngisi. Hindi mo naman kailangang sukatan dahil hindi naman ikaw ang magbe-birthday. Nanginig ang kamay ko sa inis.